Sino ang tinutukoy ni Prophet Isaiah na tatawaging makapangyarihang Diyos sa Isaiah chapter 9 verse 6? Bago natin sagutin, panoorin po muna natin ang paliwanag ng kanilang ministro. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Mga kaibigan, sa talatang ito po na ating binasa ay wala pong sinasabi si Propeta Isaias na ang bata ang tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang malinaw po mismo sa talata na binasa natin, ang makapangyarihang Diyos ay siya rin po ang walang hanggang Ama. Kaya nga po kung napansin po ninyo, ang banggit po sa talatang binasa natin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Okay, so ang sabi niya, wala daw sinasabi si Prophet Isaiah na ang bata ang tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Ngunit kung atin pong suriing maigi itong sulat ni Propetang Isaias, base dito sa ginagamit nilang salin ng Isaiah chapter 9 verse 6, ay malalaman po natin na ang bata na tumutukoy sa Panginoong Hesus ang tinutukoy ni Prophet Isaiah na tatawaging makapangyarihang Diyos. Bakit? Suriin natin maigi. So una, ito po ay merong kolon pagkatapos ng salitang balikat, at ang kolon ay ginagamit to introduce a list, explanation, quotation, or other related information. Halimbawa, the boy is talented in singing, acting, and dancing. So nilagyan natin ng colon right after the word in para ilista ang mga kayang gawin ng bata na siya ay talented in singing, acting, and dancing. At ganun din dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang batang ipinanganak ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At maliban sa merong colon pagkatapos ng salitang balikat, ito ay sinundan ng salitang at. Ito ay isang coordinating conjunctions or pangatdig na pangugnay. At ang coordinating conjunctions ay ginagamit po yan to connect words, phrases, or clauses of equal grammatical rank in a sentence. Ang salitang at ay ginagamit natin para pag-ugnayin ang mga salita. Halimbawa, si Kristo at ang kaniyang mga alagad, no? Ang lumang tipan at ang bagong tipan. So, pinag-uugnay ng salitang at ang mga salita ng isang pangungusap. Hindi pwedeng mag-exist ang salitang at sa pangungusap na walang pinag-uugnay ng mga salita. Kaya kahit alisin mo pa ang colon at gawin mo yung period, basta merong salitang at, ay ipag-uugnay pa din nito ang mga salitang sa atin ay ipanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan. Kaninong pangalan? Ito ay sa pangalan ng bata. Siya ang subject or paksa dito. At itong bata ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya napakalinaw na ang bata ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Ito ang batang sanggol na ipinanganak ng isang birhen sa Bethlehem na si Jesus Christ. At ito ay sinulat ni Prophet Isaiah sa Jerusalem about 700 BC. At natupad ito about 2,000 years ago sa Bethlehem ayon sa hula ng propeta. Kaya napakalinaw po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ang batang ipanganak na tumutukoy sa Panginoong Hesus ay makapangyarihang Diyos. Kung gusto mo ba ang mga ganitong content, mag-follow ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating upload.